Pag-uusapan ho natin itong bagong batas na nilagdaan ni Presidente Duterte, itong Republic Act 11458. Expanded po ito o pinalalawak po nito yung sakop dun sa RA Republic Act 53, yung lumang batas. Dun sa lumang batas, kaya ho tinawag na Sotolo yung kasi yung senador na may akda nun, lolo ni ni Tito Soto. Soto ang apelyido. Ngayon, doon sa batas na yun, gaya ng nabanggit na nga natin kanina, ang tawag pa naman dito nila, parang lumalabas na ang nabibinipisyuhan dito, mga taga-broadcast media, isinama na ho yung mga nasa broadcast. Pag sinabi mong broadcast, ano yun? Television at saka radyo. Di ba? Ang online, isinama rin. Ito, makabagong, medium ito. Kaya lang, hindi ito yung mainstream media, hindi ba? Ang mainstream itong broadcast at saka yung mga pahayagan. Yan ang talagang gumaganap ng trabaho bilang mga nasa media. Hindi yung, ang tawag lang dyan, social media dahil medium hindi ba? Medium of, parang medium of communication, ganun, di ba? Ngayon, mga kaibigan, pinalawak ito. Ito raw bagong batas na ito ay sakop na pati yung mga publishers, may-ari, or duly recognized or accredited journalist, right? Anong duly recognized or sino kaya gumawa nito? Sino kaya gumawa kalechihan nito? Si Grace po? Ito. Accredited saan? Hindi mga naiintindihan ng mga sinasabi nito, mga kaibigan. Accredited ng ano at saan? Hindi ba? Anong duly recognized? Recognized? Duly recognized or accredited journalist. Anong klaseng wordings to, mga kaibigan? Hindi ko maintindihan to. Or accredited writers, reporters, contributors, opinion writers, editors, columnists, managers, media practitioners involved in the writing, editing, production, and dissemination of news for mass circulation of any print, broadcast, wire, service, organization. Hindi naiintindihan ito mga pinagsusulat nila Sino mag-accredit sa media? Sige nga, anong accreditation ba tinutukoy nyo? Sipain ko pa kayo Nagdudunong-dunungan, hindi naman marunong. Ito sa totoo lang, yung nagsasabing ito, para sa proteksyon ng mga nasa media, hindi nagkakamali kayo. Pati yung mga nasa online media, baka online social media. Mga kaibigan. Hindi sa proteksyon nito, pati na sa mga gumawa nito. Wala benepisyo dito ang mga nasa media. Katulad namin, broadcast kami. Dito. Ay nasa print din ako Mga kaibigan. Wala naman silbi itong batas na to Pero bibigyan ko kayo ng isang example. Nung unang panahon, panahon ni bago pa yata si Marcos merong opisyal ng gobyerno ni Marcos na journalist dati. Na-demanda yun, mga kaibigan.
meron siyang isinulat, pagkatapos dinimanda siya ng libel. Sa hukuman yata, tinatanong siya kung sino yung tinutukoy niyang source o pinanggalingan nung impormasyon sa kanyang isinulat, mga kaibigan. Tumanggi siya na pangalanan doon sa korte. Ang ginawa ng hukuman, kinontempt siya, pinakulong siya. Yung parang ginagawa sa Senado. Ipapakulong ka hanggang sa mapilitan kang i-reveal yung gusto nilang isiwalat mong pinanggalingan ng iyong balita, yung tao. Ibunyag mo yung tao dun sa hukuman, sabihin mo. Wala namang ganong yun eh. Pero eventually, yung Korte Suprema, pumabor doon sa journalist, mga kaibigan. Nakarapatan niyang itago ang pagkakakilanlan o identity ng kanyang source, mga kaibigan. Alam niyo ba kung sino yun? Naging mataas na opisyal sa panahon ni dating Pangulong Marcos. Yung journalist na yon. Walang iba kung hindi si dating Tourism Secretary na naging Tourism Minister, Jose D. Aspiras. Yan. Ewan ko kung kamag-anak yan ng asawa ni Gina ng Maynila. Diba? Basta yun. Ngayon, ito hong batas na ito, nagkakamali, itong si Grace po, manloloko talaga ito si Grace po, no? Pinalilitaw nila na merong pakinabang dito o ang makikinabang dito sa batas na to, mga journalist, mga kaibigan. Totally hindi ho. Totoo yun, mga kaibigan. Ang talagang makikinabang dito, yung mga nagbigay ng impormasyon. Di ba? Sila makikinabang dyan eh. Kasi, pagka ni-reveal mo yung source, pwedeng idemanda yun, di ba? Sino makikinabang? Sila. Kasi kami, i-reveal man namin at hindi, na nasa media, didemanda rin kami. Walang yun. Ang tangi lang magagawa ng batas na yon ay proteksyonan yung mga informants. Ibang tawag pa dyan yung mga whistleblower, di ba? Kasama na yon, mga kaibigan. Sila makikinabang dito sa batas na to. Kung pinalawak man ito, baliwala naman ito eh. Para sa aming mga practitioner. Ngayon nga kahit walang basihan yung batas o yung demanda umaakyat sa husgado Bakit? Masyadong inaabuso ang determination of probable cause. Diba? Binigyan ko na kayo ng, alam nyo, ito nagpapanggap to si Grace po, diba? Siya rin yung nanloloko pag tuwing malapit na eleksyon, pinang-uuto yung FOI bill. Priority niya raw yun. Bakit hanggang ngayon hindi na naipasa? Hindi ba? Wala na nangyari. Pangilan term na niya. Manloloko yan mga kaibigan At hindi alam ang sinasabi. Si Poundling. Mga kaibigan. Ngayon,
Alam niyo, dapat na talagang mangyari ngayon, magkaroon ng ng kuwan, itong si Department of Justice Secretary Menardo Guevara. Wala namang proteksyong binibigay sa amin itong batas na to. Wala. Isinama lang. Dati kasi, hindi kasama sa batas na ang broadcast media ay binibigyan ng karapatan sa batas na pangalagaan niya yung kanyang informante. Pero yun, ginagawa naman namin yun eh. Kahit wala itong batas na to eh. Nakita na ninyo si Aspiras nga. Nakulong nga siya eh. Di ba? Hindi dahil sa batas. Talagang dahil sa gusto niyang proteksyonan yung kanyang source. Sa amin lang, di ba, may mga naibabalita tayong hindi naman nababalita sa iba. Meron tayong pinagkunan, source, di ba? Minsan nga binablind item pa natin eh. Merong source. Pero, hindi namin, hindi namin sasabihin kung sino yun. Kasi baka balikan sila, di ba? Mga kaibigan. Yung risk, nasa amin. Wala kaming rito. Wala kaming mapapala. Kahit katiting, wala. Itong batas na to ay para doon sa mga gustong magbigay ng impormasyon. Mga kaibigan. Hindi ba? May karapatan. Karapatan kahit hindi na kahit nga wala yan, ganun, sabi ko nga sa inyo, ginagawa naman namin yun eh. Pagka kami nadidimande. Hindi namin sinasabi. Kasi kadalasan naman ng demanda ko, nakalantad yung source. Minsan, doon sa mga demanda na na-file sa akin. Kasi yung pinaka-source mo ron, yung dokumento, hindi yung tao. Pagkahawak mo na yung dokumento, hindi mo na kailangan yung tao eh. Di ba? Kung sa anuman paraan na pasakamay ko ang isang dokumento, wala nang kinalaman yung source. Hindi ko na kailangan banggitin na ayon sa akin, hindi na kailangan yun. Diretsuhan mo na sasabihin. Mga kaibigan, sapagkat hawak mo na yung dokumento. Di ba? Kasi marami nagsasabi sa iyo ng impormasyon, hindi naman kami kamukha ng Senado, di ba? Magkakaiba ng pamamaraan mga kaibigan kahit sinasabi ng source na si niya, ganito, si ganon, teka muna. Ano pang hahawakan natin dyan sa sinasabi mo? May katibayan ka ba dyan? Di ba? Ngayon, wala rin siyang katibayan, pero sa tingin mo, tsaka, meron naman tayong sentido komon. Meron tayong mga tenga, mata, pakiramdam, di ba? Sa palagay mo, may katotohanan yung sinasabi niya, pero wala tayong pinagbabatayan pareho. Anong gagawin mo? Blind item mo. Doon nga yung pumapasok yung blind item Di ba? Mga kaibigan, pagka napikon yung mga nasa likod ng blind item, nagsalita, sumagot, huli na siya. Bakit ka, hindi ka naman pinangalanan doon sa sa balita. Ba't ka nagagalit, di ba? O kaya magdidemanda yon. Pero yung demanda na yon, dahil nga blind item o walang pangalan, wala kang pangalang isinulat, dapat dinidismiss na ng piskal yun Pero ang masama ngayon, ang talagang umaabuso ngayon, yung mga piskal. Kasi nga, sira ang natin, pati yung judiciary, yung mga hukom, mga kaibigan.
yung isinasampa sa Fiscal's Office, demanda, pagka nabigyan, mga kaibigan, isasampa yung kaso. Katulad ko, na-dismiss na sa Fiscal's Office Akalain mo isinampa ulit ni Tugonon. Di ba walang hiya yun pagkatapos mong tulungan, 6 na libel case? Isip mo na-dismiss. Una, pagkatapos siyempre, kasabwat niya sigurado yung nag-file ng kaso. Kapalit ng magkano? Utos ni ERAP. Sinampa ulit. Sinampa niya sa husgado. Ito namang husgado, hindi nagbabasa. Mga kaibigan, basta kung ano yung isampa. Di ba, minsan pinag-usapan namin yan, may problema doon sa determination of probable cause. Masyadong malawak yung determination of probable cause Hindi talaga probable cause yun, probable cause yun mga kaibigan Para pagkakitaan. Kasi po, nung araw, ang kauna-unahang demanda na natanggap ko, ang nag-file sino? Si Miriam Defensor Santiago. Ayan, alam nila, Domingo yan, yung nandiyan sa PAGCOR. Garapatan ni yan dati. Ni Miriam sa immigration. Mga kaibigan, ibinunyag ko yung panghihingi, pagsusulisit ni Miriam. Bali ba, si Miriam Santiago ng image, kamukha ng iba, nagpapanggap, grapbuster. Sumakabilang buhay na, pero kailangan kong ikwento ito para matuto ang publiko Malaman din ninyo kung ano yung trabaho ng mga nasa media dahil ngayon, ang daming loko-loko sa social media. Akala nila, kung nakakapag-post sila sa Facebook, akala nila kapareho na sila ng mga journalist. Mga kaibigan. At kung makapanlait sa mga journalist, akala mo, marami silang ginawa bago nila naisulat yung pinost nila. Kinuha lang nila sa iba yun. Nirepost lang nila yun. Di ba? Ito para malaman ninyo. Kasi po, ang anumang panganib sa mga mamamayag, mas lalong magiging panganib yan sa pangkaraniwan tao. Yan ang dapat ninyong maintindihan. Yan ang isa sa kagandahan kung bakit dapat maging malaya ang media. Yan ang tandaan ninyo. Yan ang inyong magiging sukatan. Ang magiging barometro ng mamamayan kung hanggang saan ang maaabot ng tinatawag na kalayaan sa ilalim ng demokrasya, iyang mga nasa media. Mga kaibigan, yan ang dapat ninyong maintindihan. Sapagkat pag wala ng media, wala na yan. Kung ano magagawa sa media, magagawa sa pangkaraniwan tao. Hindi ho ba? Kaya yung malaking kalokohan ito. Kasi nga, nung araw, dinimanda ako ni Miriam. Hindi ko nalaman na dinimanda niya, kinasuhan niya ako sa Fiscal's Office. Hindi ko alam. Kailan ko nalaman? Nung tumanggap ako ng notice, galing sa Fiscal's Office, sinasabi na ibinabasura yung kasong libelo na inihain laban sa akin ni Miriam Santiago. Wala na, basura kagad. Ngayon, alam mo gagawin ng piskal ngayon? Kahit na walang basihan, ang mga
ang isinampang kaso. Lumalabas, gago nga yung mga piskal, bobo eh. Hindi man lahat, marami. Pero kinakapalan ng muka, inaabuso yung kapangyarihan na kakatiting nilang kapangyarihan, inaabuso pa. Mga kaibigan, basta't may naglagay sa kanila. Lalo walang pera yung kalaban, kawawa ka. Ganyan na nangyayari sa kaso ng droga eh. Hindi lang naman pulis ang bumaboy eh. Hindi lang ang may kasalanan doon sa ipinantutuos na human rights violation, hindi lang pulis eh. Kung tutuusin ninyo eh. Malaki ang papel ng mga piskal sa pag-abuso laban sa mga napaparatangan ng mali. Halimbawa, maraming kaso nga yan, di ba? Patuldo ko, kaso ko. Nung araw ito, panahon ni Cory ito eh. Dinimanda ko, hindi ko nalaman. Nalaman ko, dinismiss na pala. Yun ang dahilan kung ba't ko nalaman. Nag-file pala sila ulit ng motion for reconsideration, hindi ko rin alam. Kailan ko nalaman? Ibinasura ulit. Tumanggap ulit ako ng notice. Galing sa piskalya. Ngayon, mga kaibigan, pag kami nag-file sa iyo ng complaint, kaya nakakatakot nakakatakot ngayon ang publiko. Delikado kayo. Hindi nyo ba alam dahil dyan sa, hindi ko malaman kung anong kapangyarihan yan, na bago. Ngayon basta pinail sa husgado, obligado ka na respondent. Ika nga litising ka sa isang hukuman na yung kasong ipinail sa'yo, baliwala. Halimbawa, ngayon, may nag-file lang kaso sa'yo, complaint. Etong piskal, tatanggap ka ng subpoena dyan. Padadala sa'yo yung kopya ng complaint at pagkatapos sasabihin na mag-submit ka ng iyong counter affidavit laban dyan sa complaint na inihain sa'yo, laban sa'yo. Papaguring ka pa aabalahin ka. Yan, harassment yan Iaharas ka nila. Katulong yung mga piskal. Halos lahat ng libel case namin ganyan. Mga kaibigan. Unang-una, halimbawa, pag public official lang nag-file sa iyo ng libel case, napakahina na nung kaso niya. Agad sa iyo. Dapat doon sa piskal. Hindi nagbabasa Hindi naman nila importante sa kanila. Kung may basihan yun, wala. Importante sa kanila, magkano yung nakaipit doon para i-file sa husgado. Kaya kayo, delikado kayo. May nakaaway kayo. Gusto kayong gawa ng masama? Ang publiko? Kahit sino? Pwede. Baka akala ninyo. Wala kang, may sinasabi ka, basta gusto kang perwisyoin, perwisyoin ka. Kahit wala kang binabanggit kung sino man yung taong yun, gusto kang perwisyoin ka, pasasagutin ka. Walang iya nga. Yan ang dapat na mawala, mga kaibigan. Sabi ko nga, bakit ka ako tinatanggap ng judge yung mga ganyan? Pag sinampa sa kanila, automatic, ito, yung isinampa yung information sa hukuman, ito namang husgado, bakit ine-entertain ka agad? Automatic, ginagawang akala mo, mga self-winding Bakit hindi muna basahin ng
i-determine ng hukom kung bakit o tignan mabuti yung isinampang information. Mga kaibigan. Ha? Pagkatapos, kung walang basihan, papagurin mo lang ako, uubusin mo lang yung panahon ko dyan sa katarantaduang yan na nangaharas kayo ng tao dahil kumita ka, eh babasura ko to. Dapat ganon. Ba hindi? Lilitisin ka ng judge. Magbababa ng warrant of arrest yan. Ha? Oh. Magpipiyansa ka ngayon para sa pansamantala mong kalayaan. Lilitisin ka ngayon. Harassment na. Gigipitin ka na. At pagka, pwede ka rin i-convict ng judge eh. Kahit alam niya, na yung sinasabi mo o isinulat mo ay may katotohanan. Pwede ka rin niyang i-convict. Nasa nang huling pag-asa mo? Doon na lang sa Korte Suprema. Pero napakatagal tatakbo ng kaso. Yan hindi ninyo naintindihan eh. Ngayon, meron tayong problema sa judiciary, sa fiscal, sa Department of Justice, yung national prosecution. Persecution yan eh. Nangyayari. Di ba? Bigyan ko kayo example. Di ba problema yung yung congestion sa mga kulungan natin? Nakakaawa yung mga tao dyan Nakatenga lang. Karamihan ngayon sa mga nakakulong, may drug-related cases, di ba? Yung mga nakapaa, mga nakatsinelas, mga maglulupa, kung tawagin, ng mga pulis. Yun na nakakulong. Tambak yan. Nangamamatay sa loob yan. Mga kaibigan, wala mahigan yan eh. Yung mga preso ngayon, wala mahigan. Walang espasyo. Punong-puno. Sino may kasalanan? Isa dyan, piskal. Kasalanan din ng judge yan. Tapos, nagre-reklamo pa yung mga judge, nagsisiksikan ng mga kaso sa amin ba't hindi magsisiksikan yan? Hindi kayo matuwid na hukom. Tanggap kayo ng tanggap Dapat may ano yan. Ang Supreme Court dapat gumawa ng circular tungkol dyan. Na hindi lahat ng isinasampa ng piskalya sa kanila na kaso ay, kung hindi natin maiwawasto itong piskal, sana man lang ang Korte Suprema magpalabas ng circular, memorandum circular, na hindi lahat ng ipinapail niyan i-issuean nyo ng warrant of arrest. Reviewin nyo muna. Kasi maaaksaya ang pera ng gobyerno sa paglilitis sa mga mas malalaking kaso, mas importanteng kaso na dapat bigyan ng kalutasan. Libel lang yan May ginawa bang krimen yan? Sabi nga natin, yung batas nga sa libel, unconstitutional yun kung tutuusin ninyo Sapagkat maliwanag ang konstitusyon Ang sabi, no law shall be passed abridging the freedom of speech or of the press. Wala anyang anumang batas ang dapat ipasa na magpapasikip sa kalayaan ng pamamahayag at pagsasalita. Ito sabi ni Grace po. Senador, di ba? Kung ano mga panlulokong sinasabi, tinan niyo. Yung deceiving Deception to Sabi niya, kasi siyang chairperson daw nung Senate Committee on Public Disinformation, information.
Oh, ano sabi? Ah, the legislation, ito raw batas na ito, could not be used. Hindi niya magagamit to protect a person para proteksyonan ang isang tao from libel. Sa kasong libel, hindi raw mapoproteksyonan. But, sabi niya, eto na, if it would protect media practitioners from being compelled or forced to reveal their sources, but not from spewing out malicious imputations under the guise of journalism. Mapoproteksyon daw ang media para hindi sila pilitin na mapuwersahin na sabihin kung sino yung kanilang source. Ano yun? Mali ka. Ang totoo niyan, itong batas na to, kung titignan nyo mabuti, sa sinasabi nila, batas ito para dun sa mga nasa anong tawag nito? Ito mga hukom. Sa kanila naka-address yan eh. Hindi nyo pwedeng i-compel. Di ba? Yung mga journalist, nasa media, broadcaster, na i-reveal yung kanilang source. At saka yung source, ang pinoproteksyonan. Wala naman na ipoproteksyon nyo sa, sa practitioner per se. Wala. Ano proteksyon doon? Ni condom, wala yun eh. Diba? Na proteksyon eh. Ano sasabihin mo proteksyon pinagsasabi mo? Talaga to si Grace po, manloloko.